Nagsimula ang kwento sa isang maliit at magandang nayon kung saan ay makikitang napakasaya ng mga tao dahil namatay na ang mangkukulam doon. Samantala ay sinigurado ng diwata na si Jinda na patay na nga talaga ang mangkukulam, kaya nagdiwang na ang lahat ng mga taga-nayon at pinagtatanggal na nila ang mga poster ng mangkukulam. Pagkatapos ay isang batang babae ang nagtanong kay Jinda kung paano nagkaroon ng isang mangkukulam at bakit napakasama ng tingin ng lahat sa kanya. Sinabi ni Jinda na hindi talaga masama ang mga mangkukulam dahil ginagawa lang silang masama, at dahil na rin sa masasamang pag-uugali ng tao kaya nagkakaganoon sila. Pagkatapos ay makikita ang isang nakaraan kung saan ay ipinanganak ang sanggol na may kapangyarihan, at ito na nga si Elphaba. Kulay green ang kanyang balat kaya hindi siya tanggap ng kanyang ama na isang general. At kapag umiiyak o kaya nagagalit ay nagliliparan ang lahat ng mga bagay sa ere. Hindi siya mahal ng kanyang ina at ama, habang lumalaki si Elphaba ay mas lalong lumalala ang kanyang mga problema. Walang nagmamahal sa kanya, at wala ding nananatili sa kanya, may isa siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Nessa. Maganda si Nessa, ngunit hindi naman ito nakakalakad, mahal na mahal siya ni Elphaba. Isang araw habang kinukwentuhan ni Elphaba si Nessa, pinagtatawanan at hinaharot siya ng mga bata. Kaya nagalit siya at pinalutang niya ang mga bato sa lupa at binato niya ito sa direksyon ng mga bata. Nang malaman ng kanyang ama ang kanyang ginawa ay sobrang nagalit ito sa kanya. Pagkatapos ay kinuha nito si Nessa, at iniwang mag-isa si Elphaba. Sa kasalukuyan ay ipinakita ulit si Jinda at ang mga taga-nayon kung saan ay ginawa nila ang isang napakalaking estatwa ng mangkukulam at sinunog ito ni Jinda. Pagkatapos ay sinabi ng isang babae kay Jinda na hindi ba kaibigan mo si Elphaba. Ngunit itinanggi ito ni Jinda at sinabing nagkakilala lang sila sa eskwelahan. Pagkatapos ay ipinakita ulit ang isang nakaraan nung nag-aaral pa si Jinda sa university, at nandoon din si Elphaba. Nandoon lang si Elphaba upang i-enroll si Nessa, dahil hindi naman siya pinayagang mag-aral ng kanyang ama. Samantala dahil anak ng general ay gustong ihatid si Nessa ng isang guro na nanlait kay Elphaba, pero pinigilan niya ito, ngunit hindi pa din siya pinakinggan nito. Kaya nagalit si Elphaba at pinahinto niya ang wheelchair ni Nessa. Pagkatapos ay nagtalsikan ang lahat ng mga bagay doon, at nakita ng principal at ng lahat ang kapangyarihan ni Elphaba. Kaya nagkunwari ang principal na siya ang nagmagic para hindi saktan at hindi sumama ang tingin ng lahat kay Elphaba. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jinda na isama niya si Elphaba sa kanyang kwarto. Tumanggi si Elphaba dahil hindi naman talaga siya nag-aaral doon. Ngunit pinilit pa rin siya ng principal upang maturuan siya nitong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Elphaba na ayaw siyang papasukin ng kanyang ama, ngunit sinabi ng principal na siya na ang baalang kumausap sa kanyang ama. Kaya sobrang natuwa si Elphaba. Pagpunta niya sa kwarto ay nagkalat ang mga gamit ni Jinda kaya wala na siyang mapwestuhan doon. Nung aayusin na niya ang pwesto ay pinigilan siya ni Jinda at nang nagtatalo na silang dalawa ay nabasag ang salamin ng pinto. Pagkatapos ay inalis niya ang mga gamit ni Jinda at gumawa siya ng kanyang pwesto at natulog. Makikitang patuloy pa din silang hindi nagkakasundo. Kinaumagahan ay nagkaroon ng dalawang team, laban sa pagitan ni Elphaba at Jinda. Walang kahit isa man lang na sumama sa team ni Elphaba. Samantala ay sumali naman ang lahat sa team ni Jinda at pinagkaisahan nilang lahat ang kawawang si Elphaba. Makikitang palagi nilang binubuli, minamaliit at pinagtatawanan si Elphaba. At nang magumpisa na ang klase ay dumating na ang isang guro na kambing, para turuan sila. At nang hindi nito mabigkas ng tama ang pangalan ni Jinda ay pinagtawanan siya ng lahat. Ngunit ipinagtanggol siya ni Elphaba. Sa klase sinabi ng guro na noon ay namumuhay ng magkasama sa Oz ang mga tao at mga hayop. Dahil nagkaroon ng kakulangan sa pagkain, kaya pinatay ng mga tao ang mga hayop para sa kanilang mga pansariling kapakinabangan. Pagkatapos ay dumating din ang panahon na ginawang alipin ng mga tao ang mga hayop sa halip na alagaan. Pagkatapos nakita ng guro ang nakasulat, na nagsasalita pa din ang mga tao laban sa mga hayop. Kaya nalulungkot siyang umalis. Nauunawaan ni Elphaba ang kalungkutan ng kambing. Dahil ganon din ang ginagawa ng iba sa kanya. Kaya nilapitan niya ang guro, at nakipagkaibigan siya dito. Pagkatapos ay pinakita na tinuturuan na din si Elphaba, na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at nagagawa na niyang mapalutang ang mga bagay ng maayos gamit ang kanyang kapangyarihan.
Kinagabihan, nang papunta na ulit siya sa kanyang guro ay narinig niya na sinasabi nito sa mga kapwa hayop, na kailangan na nilang umalis sa nayon na ito. Dahil wala na silang lugar doon at malapit na dumating ang araw na papatayin na silang lahat ng mga tao. Kaya sobrang nalungkot si Elphaba sa kanyang narinig. Papaalis na sana siya ay pinapasok siya ng kanyang guro sa loob. Mahal na mahal siya ng kanyang guro kaya nga gusto niya ito dito. Sinabi niyang tutulungan niya ang mga ito para mabawi nila ang kanilang karapatan. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa kagubatan kung saan ay nakita niya doon ang isang prinsipe. Sa kabilang university, kumalat ang balita sa pagdating ng prinsipe kaya naghanda si Jinda para magpakitang gilas dito. Pagdating ng prinsipe ay napukaw ang kanyang atensyon kay Jinda, dahil ito ang pinakamagandang estudyante doon. Patuloy lang sa pagpapasikat si Jinda sa prinsipe, kaya nakipagkaibigan ito sa kanya. Dahil isang pasaway ang prinsipe kaya gumawa ito ng kaguluhan sa loob ng library. Kaya nagalit sa kanya ang librarian. Pagkatapos ay inaya ng kanyang kaklase si Jinda sa isang prom party. Ngunit sa prinsipe niya naman gustong sumama. Itinuro niya na ayain na lang nito si Nessa. Kaya sobrang natuwa si Nessa. At nang sabihin niya ito kay Elphaba ay pinigilan siya nito na pumunta sa prom party, dahil sa tingin niya ay mukhang may planong masama si Jinda. Ngunit hindi naman siya naintindihan ni Nessa. Pagkatapos ay pinakitang naghahanda ng mabuti si Jinda para sa party. Nakita ng kaibigan ni Jinda ang isang tila sombrero ng mangkukulam, na pag-aari ng lola ni Jinda. Ibinigay niya ito kay Elphaba para mapahiya ito sa party mamaya. Walang kaalam-alam si Elphaba sa plano ni Jinda. Sa halip ay natuwa pa siya kay Jinda. Dahil nalaman niya na may lugar pa din pala siya sa puso nito. Sa party masayang-masaya si Nessa, ganun din si Jinda habang kasama nito ang prinsipe. Pagkatapos ay dumating na si Elphaba na suot-suot, ang sombrero na bigay ni Jinda. Nilait at pinagtawanan siya ng lahat nang makita ang kanyang kakaibang itsura. Kaya tinanggal niya ang sombrero at inilagay niya ito sa sahig. Pagkatapos ay nagsayaw na lang siya mag-isa. Dahil wala namang gustong sumama sa kanya, nagtawanan ang lahat nang makita ang napaka-weird niyang pagsasayaw. Nakonsensya si Jinda sa kanyang ginawa, kaya sinamahan niya ito at ginaya niya ang sayaw ni Elphaba. Napagtanto na din ng lahat ang kanilang nagawang pagkakamali, at ginaya na din nila ang sayaw ni Elphaba. Dahil kay Jinda ay natutunan na din siyang tanggapin ng lahat. Kaya nawala na din ang sama ng loob nito kay Jinda. Pagkatapos ay nagyakap silang dalawa, para tapusin ang kanilang galit sa isa't isa. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jinda, na malapit na silang magpakasal ng prinsipe. At sikreto lang nila ito. Pagkatapos nitong sabihin ang kanyang sikreto, ay tinanong naman niya ang sikreto ni Elphaba. Inakala niya na ang sikreto ni Elphaba ay ang kulay green na bote. Ngunit sinabi ni Elphaba na hindi iyon ang kanyang sikreto, dahil sa nanay niya iyon, ang sikreto niya, ay hindi talaga siya ang gusto ng kanyang ama na general. Dahil ipinanganak siyang isang sanggol na kulay green, para hindi maging katulad niya si Nessa, ay pinapainom ng kanyang ama ng gatas araw-araw ang kanyang ina. Kaya hindi naging kulay green ang balat ni Nessa. Ngunit hindi naman ito nakakalakad, dahil isinilang siyang premature, dahil sa premature ito kaya namatay ang kanyang ina. Sinisisi ni Elphaba ang kanyang sarili sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Jinda na hindi naman niya kasalanan iyon, para mapasaya niya si Elphaba ay inayusan niya ito. Kaya pagpasok niya kinabukasan ay nagustuhan na siya ng lahat sa eskwelahan, kinakausap na din siya ng prinsipe. Nalaman niyang aalis na ang kanyang kaibigang guro dahil hindi naligtas ang lahat ng mga hayop doon. Pagkatapos ay biglang dumating ang isang guro na may kasamang mga security guard, sa pilitang pinalayas nito ang guro na kambing. Kaya sobrang sumama ang loob ni Elphaba sa nangyari. Gusto niyang tulungan ang mga hayop pero wala siyang magawa, dumating ang isang bagong guro na may dalang maliit na leon na kanyang banihag. Sinabi nito na hindi na ngayon maninirahan sa kanila ang mga hayop, kundi magiging bihag na sila. Kaya sobrang nagalit si Elphaba dahil hindi niya gusto ang ideya na ikulong ang mga hayop. Dahil sa kanyang galit ay lumutang ang mga bulaklak doon, at nagsimulang makatulog ang lahat, maliban sa prinsipe. Habang natutulog ang lahat, ay dinala nila ng prinsipe ang batang leon sa kagubatan. Pagdating ng principal,
ay nakita niya nakatulog ang lahat sa klase, alam na niya agad na si Elphaba ang may kagagawan. Sinabi niya dahil naging napakasaya nito, kaya sumobra ng lakas ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay sinulatan niya ang isang Great Magician. Ang isang Great Magician na nasa kagubatan, pinagtalunan nila Elphaba at ng prinsipe ang isang bagay, at nang papaalis na ang prinsipe dahil sa galit, ay hinawakan niya ang kamay nito at nagkagusto din siya sa gwapong prinsipe. Alam na niyang hindi siya pakakasalan nito kaya hindi niya pinagpatuloy pa ang kanyang nararamdaman dito. Kita-kits sa Part 2.